Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ay isa pong katanungan. Ang sabi niya rito or ang kanyang tanong dito ay ano nga ba ang magandang bilhin ngayon na cryptocurrency or crypto asset. Kaya ayan, bago ko po sagutin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan, ano ang palagay ninyo na magandang bilhin ngayon? Kaya yan, comment na lamang po ninyo sa ibaba. At para sa akin ay yung magandang bilhin po kasi na cryptocurrency ay nakadepende po yan sa iyong risk appetite. Kaya yan, anong klase ka bang investor? Yan, isa ka bang risky? Yan, gustong-gusto mo bang nagre-risk? Kung gustong-gusto mong nagre-risk, yan ay kung pag sinabi natin gustong-gusto mong nagre-risk ay ikaw yung tipong investor na bumibili ng mga high risk, high reward na mga crypto asset, particular po yung mga meme coin. Yan. Kaya kung ganyang klase ka na uri ng investor ay ayan, bili ka ng mga meme coins. Yan. Pero syempre, kailangan mo na ring i-research yan, wag basta-basta. Mag-do your own research at hanapin mo yung mga klase ng mga meme coin na talagang pwedeng magbigay ng malaking kita. Ayan, at hindi po siya scam. Ayan, kasi yung mga meme coin na marami na rin po mga scam dyan na mga meme coin. Kaya kailangan talaga ng matinding re-research dyan, pagsasaliksik para maiwasan or ma-filter natin yung mga scam. Kaya ayan, kung gusto mo naman yung mga ayan, nandito po pakita ko lamang po yung mga meme coins natin dito. Yung mga meme coins natin dito. Kung medyo ayaw mo sa mga matataas yung risk ay ayan, meron naman po tayong mga established dito na mga meme coins. Katulad nila Dogecoin, Shiba Inu, ayan mga subok na ito. Ayan, talagang nandyan na po talaga sila. Kung pag sinabi nating established ay hindi po sila mauuwi sa rug pull. Kaya ayan, nandito po sila. Pero risky pa rin po sila kasi considered po silang meme coin kung saan ay subjected po sila or pwede po silang makaranas ng matinding pagbabago sa kanilang presyo. Pwede silang makaranas ng mga spike, matitinding spike or mabilis na pagbagsak or mabilis na pag-angat. Kaya ayan. Pero syempre mas okay pa rin sila kumpara sa yung mga bagong labas na mga meme coin. Kasi yung mga bagong meme coin ay yan, pwedeng makaranas po talaga yan ng napakalaking pag-angat or napakalaking pagbagsak. Pwede po tayong malugi dyan. Pero at least dito sa mga meme coin na established meme coin na ito ay ayan, malayo pong mangyari na magkakaroon po tayo ng loss dito kung pagbabagsak. Pero hindi naman po yung tipong talagang mawawala na yung ating naging puhunan rito. Nangyayari lamang po yan yung sa mga bagong meme coin na napaka-risky. Kaya yan, depende po yan kung sa iyong risk appetite kung kung ikaw ay talagang isang napaka-risky na uri ng investor. Ngayon yung pag ikaw naman yung tipong medyo nasa katamtaman lamang, gusto mo yung at least safe. Yan, safe, tapos at least may risk pa rin para kumita ng at least maski ayan, medyo malaki-laki na rin ang pwedeng kitain ay syempre sa mga altcoins. Ayan, maghanap ka ng mga magagandang altcoins dyan at marami naman po tayong mga altcoins dito, mga established altcoins. Ayan, yung mga lalong-lalo na yung mga bago na altcoins, yan po talaga yung makakapagbigay ng malaking gain. Yung mga bagong labas na altcoins, maghanap ka ng yung altcoin na bago na may magandang utility. Yan, yung mga gamit or use cases. Yung tinitignan po nila dyan, yung magandang altcoin, yung tinitignan po nila dyan
ay yung altcoin na may use case or gamit na wala pa sa iba. Ayan, yung bago, yung talagang wala pang nakakagawa. Kaya yan po yung pinaka magandang hanapin na altcoin. Kasi yung mga altcoin na yan lumalabas na mga bagong altcoin, pero yung mga use cases naman nila ay meron ng ibang altcoin na gumawa. Ayan, or may kaparehong use cases. Kaya may mga altcoin na hindi po talaga nauuwi sa magandang or hindi po talaga lumalago kasi meron ng nauna. Kaya yan, katulad na lamang ni Uniswap. Yan, sila po yung isa po sila sa mga yan, siya po yung kauna-unahang decentralized na exchange. Yan. Decentralized crypto exchange. Yan. Kaya kung pag siya yung nauna, ay syempre sikat na sikat siya. Tapos yung mga yan, marami na ring nagsilabasan. Ayan, kaya yung mga bagong decentralized crypto exchange ay ayan, hindi na sila gaanong sumisikat kasi ayan, meron ng mga nauna. Kaya kailangan pong yan, yung mga bagong altcoins ay yung mga developers na gumagawa ng mga bagong altcoins ay kailangan po nilang mag-isip ng ibang use cases na hindi pa nagagawa. Kaya yan yung maganda na hanapin natin, pero mukhang mahirap na pong makahanap. Yan, kasi halos marami na po ang nagsilabasan ng mga altcoins. Kaya yan, dyan po talaga ang kikita po talaga tayo ng malaki dyan kung nakahanap tayo ng altcoin na yan yung kauna-unahang use cases or may gamit na ganyan. Kaya yan. Pero ang gusto po natin ng mas safe ay ayan, safe na altcoins ay ayan, nandito naman po sina Solana, ayan, XRP, Toncoin, mga established na po na mga altcoin ang mga ito. Kaya ayan, pwede na rin po tayong kumita rito ng malaki. Ayan. Pero hindi po singlaki ng maaari nating kitain sa mga meme coins. Mas malaki pa rin ang pwedeng ibigay na kita or gain ng mga meme coins. Pero syempre, pagdating naman sa talo ay mas malaki ang pwedeng matalo. Pwedeng matalo sa atin sa mga meme coin. Pero pagdating naman sa mga altcoins ay minimal lamang po. Hindi gaanong malaki. Kaya yan naman po ang medyo safe, nasa medyo safe side ang mga altcoins. Ngayon, yung pinaka-safe kung ikaw po yung klase ng investor na talagang yung gusto mo ay safe na safe po talaga, ay yung pinaka-the best ay syempre itong si Bitcoin. Ayan, kay Bitcoin. Syempre, ayan, siya po talaga ang pinaka, ayan, king of all cryptocurrencies or mother of all cryptocurrencies. Kaya ayan, para kay ka-crypto, ano ba ang magandang bilhin ngayon? At ayan, ang masasabi ko po rito ay syempre, nandyan po si, para sa akin, ayan, para sa akin, ay, kasi syempre magkakaiba po tayo. Para sa akin ay syempre, nandyan po si Bitcoin. Kaya hindi po maaalis yan, nandyan po yan si Bitcoin. At syempre, nandyan na rin si Ethereum. Ayan, yan yung dalawa. Ayan yung talagang nandyan yung dalawa. Pero syempre mas malaki po itong si Bitcoin. Yan, sabihin natin na yan, meron po tayong yung portfolio natin ay binubuo ng 100%. Yung para sa akin ay si Bitcoin ay nasa 30%. Ayan, 30% ang nakalagay dito kay Bitcoin. Tapos yung mga altcoins dito ay another 30%. Ayan, 30% yung mga altcoins ko ang ilalaan ko po sa aking yan, pondo, 30%. Tapos yan, tapos syempre yung mga safe, yung established na altcoin. Yan, established na mga altcoin katulad nitong sina Solana, yan, XRP, Toncoin, Cardano, yan, Tron, Avalanche, Polkadot. Yan mga established na mga altcoin. Tapos another 20% sa mga medyo risky na mga altcoins.
Yan, lalagay ko yung 20% sa mga risky na mga altcoins. Maghahanap ako ng yan, yung mga particular po, yung mga bago na may potensyal na makapagbigay ng magandang posibleng malaking paglago sa hinaharap. Kaya yung sinabi ko kanina na maghanap tayo ng altcoin na may magandang use cases or unique na use case. Kaya yan, ilalaan ko po dyan ang 20%. Kaya yan, meron pa tayong natirang 50%. Yung natirang 50% ay syempre yung 30% nito ay ilalagay ko po dito sa mga meme coins. Yung mga established na mga meme coins katulad ni Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Doggyfat, Fluky, Bonk, yan, basta yung mga nandito sa mga top na meme coins natin or mga established na talagang kilalang kilala na or hindi po basta-basta magra-rug pull. Kaya yan, mapupunta na po dyan yung another 30% at yung natirang 20% ay ilalagay ko po sa mga risky na mga meme coin. Ayan, yung mga syempre mag-risk na rin po tayo dyan. Sakaling malay natin ay baka makachamba tayo ng mga ng bagong meme coin na sasabog. Ayan, kaya dyan ko po, ayan, naglalaan ako ng 20% dyan. Kaya ganyan lang po yung binubuo ng aking portfolio dito. Kaya yan, hindi na po ako mag-recommend kung ano yung mga meme coin, mga altcoins dyan. Hanapin na lamang po ninyo. Mas maganda kung pag mag-do your own research na lamang po kayo para at least maintindihan po ninyong mabuti kung ano nga ba talaga ang mga ito. Yan, kung kaysa sa nagre-rely lang po kayo sa kung ano yung aking recommend dito. Kaya mas maganda po talaga na malaman nyo kung ano nga ba talaga ang mga ito. Kaya part po yan ng pagiging isang anong tawag dito, isang investor na yung parang responsible, ayan, bilang isang responsable na investor. Kaya yan po ang aking masasabi dito para kay Ka-Crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.